chapter 15, verse 1. Okay, sabi po sa Tagalog dito, na maggagayoy inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y maluwalhating nagtagumpay. Kanyang inihagi sa dagat ang kabayo at ang dooy nakasakay. Let's pray. Dear Lord, maraming salamat sa opportunity na ako po ay makapagturo muli ng iyong salita. Tulungan niyo po ako, Lord, as a preacher of your word na hindi lang magaling mangaral, kundi isa pamuhay ang sinasabi ng salita mo. Help me na as a Christian din na sumunod sa iyo at gawin ang kalooban mo. At dalayan ko rin po na magkaroon din po ako ng humble heart na ma-apply ko rin po ang naisipahiwatig ng iyong mensahe sa akin, Lord. At ganoon din po sa maikinig, dalayan ko po na bigyan niyo rin po sila ng humble heart, na magkaroon po sila ng puso na may buong acceptance sa salita mo. Gabayan niyo po kami at maging focus lang namin ay ang salita mo at kung ano ang nais mong ituro sa amin regarding sa aming prayer life. Sa pangalan ni Jesus, amen. Mari na po kayo magsiyo pa, mga kapatid. Let's pray. Minsan po, nakakalungkot, sabi ng isa nagtuturo ng Biblia, na ang kadahilanan kung bakit daw po ang isang mananampalataya ay hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod or hindi na nagpapatuloy sa pamumuhay para sa kabanalan at pagsamba sa Diyos dahil nawala na yung kanyang pagkamangha sa Panginoon. Tama po ba? Yung joy. Opo. Nakakalimutan ng ibang mga mananampalataya kung paano kadakila at mabuti ang Diyos sa kanila. Diba? Sa panahon na sila ay nanlalamig sa Panginoon. Nakalimutan nila na iniligtas na sila ng Panginoon mula sa impyerno. Nakalimutan nila na dahil sa biyaya ng Diyos, nagagawa nila nilang mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Nawala na ang kanilang unang pag-ibig. Kaya hindi na sila nagbibigay puri sa Panginoon. Alam niyo po, minsan ganun po tayo, di ba? Sa matagtagal na po natin sa pananampalataya. Minsan, di ba, sa atin bilang mga mananampalataya, parang wala na sa atin yung heart na magbigay puri sa Panginoon o kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Dahil nalimutan na po natin kung gaano po siya kadakila, na ang Diyos natin ay walang katulad at dapat pinupuri natin siya, namamangha tayo sa Kanya at pinaglilingkuran po natin siya at sinasamba natin siya. Kaya nga po, ang tema po natin sa gabi po na ito po, pag-aralan po natin, mananampalataya, magbigay puri sa Diyos dahil siya ay dakila at walang katulad. Simple lang po, no? Mananampalataya, magbigay puri sa Diyos dahil siya ay dakila at walang katulad. Ang layunin po natin sa pag-aaral po natin, makita natin mula sa salita ng Diyos na dapat pong mga mananampalataya, tayo, mga niligtas ng Panginoon, ay dapat magbigay puri sa Kanya. Diba? Dahil po siya ay dakila at walang katulad, mamaya titinan po natin yung mga passages kung bakit po ba natin nasabi yung bagay na yan. At ang title, kung gusto niyo pong mas maikli, simple lang po, no? Magbigay puri sa Diyos na dakila. Magbigay puri sa Diyos na dakila. At ano po ba ang context niya noong chapter 15? Makita po natin, chapter 15, yung previous chapter po niyan, alam po natin yung story na yan na mga ilang taon na nanghingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, na iligtas sila mula sa pagkaalipin nila sa Ehipsyo, di ba? At natupad po ito dahil ang pinadala ng Panginoon ay sino? Alam po natin, si Moises. Si Moises po, diba? At makita po natin na humarap po siya sa Paraon at nakiusap siya sa Paraon na palayain yung mga Israelita. Pero ayaw po gawin ng Paraon at nagkaroon po ng 10 plagues po, no, sa Israelita. Ay, sa Ehipto, no? At yung 10 plagues po na yun, sabi ng iba nagtuturo ng Biblia, hindi lang para ipakita kung gaano kadakila ang Panginoon, kundi para ipakita na siya lang talaga yung Diyos at walang katulad na Diyos ang Panginoon po natin. Merong kinalaman po yun sa mga Diyos-Diyosa na mga Ehipto na kanilang sinasamba. Na wala talagang control yung Diyos-Diyosa nila sa circumstansya nila, kundi ang Diyos ang may control ng lahat. Kaya nagagawa po niya yung mga plagues na yon. Hindi sila kaya iligtas ng mga Diyos-Diyosa nila. At nakita po natin na marami pong mga namatay na firstborn sa Ehipto po, no? Pati yung anak ng Paraon. Pero ang naligtas lang po yung mga Israelita kasi naglagay po sila ng dugo sa kanilang pintuan po, no? Yun yung Passover.
At ang nangyari po noon ay pinaalis na po sila ng paraon. Pinalaya na po sila mula sa pagkakaalipin at pupunta na po sila sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila. At biglang nagbago yung isip ng paraon, di ba? Biglang gusto niya salakayin, di ba? Sugurin yung mga Israelita. Pero tinulungan po sila ng Panginoon. Alam po natin na nakatawid po sila sa Red Sea at nangyari po doon ay pagkatawid po nila, yung dagat po na yon ay bumalik po sa dating posisyon at nalunod po yung mga Ehipto. At yan, sa susunod na chapter, ito po yung nangyari, na sila ay nagpuri sa Panginoon. Umawit sila ng papuri sa Panginoon. Ano po ang unang katotohanan na pwede po natin makita po dito? Unang katotohanan, ito po. Ang mga mananampalataya ay dapat magbigay puri sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay dapat magbigay puri sa Diyos. Dapat po yan natin ginagawa. Command po yan sa atin ng Panginoon. Ha? At makikita natin, bakit po ba ganun? Kasi sinabi sa verse 1, tingnan po natin sa verse 1, sabi dito, na magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y malawulhating nagtagumpay. Kanyang inahagi sa dagat ang kabayo at ang dooy nakasakay. Yung mga Ehipsyo po yan. Diba? So, ang dapat na gawin daw po pala natin bilang mga mananampalataya sa panahon na naranasan mo at naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon, ay dapat lang na magbigay puri tayo sa Panginoon. Umawit tayo ng papuri sa Panginoon. Alam niyo po, maraming mga talata sa Psalm na kung saan yung mga psalmist po, lagi nilang pinupuri ang Panginoon kung gaano kadakila ang Panginoon. At nararapat po sa atin yan bilang mga mananampalataya. At alam niyo po, mga kapatid, yung awit, kung minsan, inisip natin, parang awit lang yan, di ba? Parang meron kang gustong isabihin sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Pero alam niyo po, ang awit ay form of prayer din po yan. Kasi kinakausap mo ang Panginoon, di ba? At sabi po sa James chapter 5 verse 13, sabi po dito, no? Meron ba sa inyong nagdurusa kapag may kalungkutan daw po tayo, anong gagawin natin? Lalapit tayo kanino? Sa Diyos. Di ba? Manalangin daw po, sabi diyan, manalangin siya. Meron bang masaya? Umawit siya ng papuri sa Panginoon. Alam niyo po, di ba sa prayer natin, hindi lang naman lagi request, di ba? Meron ding adoration, pagbibigay puri sa Panginoon, kung gaano kadakila ang Panginoon, kung gaano siya kamighty, makapangyarihan. Alam niyo po, yung pag-aawit, form din po yan ng prayer. Kasi kapag umaawit tayo, sino ba yung kausap natin? Diba? Yung Diyos, umaawit tayo ng papuri sa Panginoon. So, form of prayer din yan, adoration, pagbibigay puri natin sa Panginoon. Kaya ang ginagawa po ni Moses, hindi lang po yan form of prayer, adoration, pag-aawit, kundi form of prayer din sa Panginoon po. No? At sabi ng isang nagtuturo ng Biblia sa scholar, di ba may verses sa New Testament na pray without ceasing, yan ang example ng prayer without ceasing, na kapag malungkot ka, lalapit ka sa Panginoon. O kapag may kagalakan ka sa puso, ikaw'y aawit sa Panginoon ng papuri, you adore the Lord. You give praise to Him sa pamamagitan ng pag-aawit. Kaya nga po kapag sasamba po tayo sa Sunday morning, di ba? Kapag hindi maayos yung puso natin, kapag hindi kaaya-aya yung puso natin sa pag-aawit sa Panginoon, talaga bang nagpupuri tayo sa Panginoon? Kasi di ba, pagbibigay puri, nandun yung joy, yung kagalakan. Pero kung wala, pagpupuri po ba yun? Di ba? Nangyari dito, hindi lang sila naisip nilang umawit na parang neutral lang yan, umawit sila sa Panginoon. Kundi masaya sila sa Panginoon. Talaga nagbibigay puri sila sa Panginoon kasi iniligtas sila ng Panginoon. Di ba? Biro mo ilang taon na pong nananalangin yung mga Israelita na palayain sila ng Panginoon at ngayon pinalaya na sila mula sa pagkaalipan ng mga Ehipsyo. Di ba? At umawit sila ng papuri po sa Panginoon. Okay, so anong dahilan sa atin bilang mga mananampalataya? Makita natin yung mga verses, yung mga dahilan kung bakit dapat tayo magbigay puri sa Panginoon. Sa point A po natin, magbigay puri po tayo sa Diyos. Sa point A, sa panahon ng pagtatagumpay ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng pagtatagumpay ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Meron bang nangyari sa buhay mo na binigyan ka ng Diyos ng tagumpay, kumilos ang Diyos sa buhay mo? Dito sa talata po natin, iniligtas sila ng Panginoon mula sa kamay ng mga Ehipsyo at nagbigay puri sila sa Panginoon. Kaya dapat po tayo nagbibigay puri sa Panginoon. Di ba po?
At alam niyo po, ang ganda ng talata na sinabi diyan, verse 1, basahin, balik tayo kapatid, no, sa verse 1, sabi diyan, na magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon. Alam niyo po ba, kapag sa Old Testament, may ibig sabihin yan, yung pangalan na yun ng Panginoon. Ibig sabihin po ng Panginoon dyan, Yahweh yan. Ibig sabihin yan, siya lang po ang nag-iisang Diyos. So, sinasabi dyan, parang ganito, pwede rin po natin gawing ganito na magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa nag-iisang Diyos na si Yahweh, na wala nang iba, no? Nagbigay puri sila sa Panginoon. So, yung binibigyan nilang adoration, awit, ay yung Diyos na nag-iisa lang, yung Diyos na totoo, yung Diyos na dakila. Di ba po? At nakikita po natin, sa panahon natin ngayon, paano ba nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo? Diba? Maybe, niligtas ka ng Panginoon mula sa danger. Naranasan mo na ba na mapahama ka? Diba? Pero, niligtas ka ng Panginoon, multi ka nang mamatay, diba? Or multi ka nang masagasaan, or multi ka nang, minsan, diba, pag sasakay ka minsan sa jeep, nagpe-pray ako sa Panginoon na iligtas ako ng Panginoon mula sa mga danger, ingatan niya ako sa pagbabiyahe. May mga times na multi ka na talaga rin ako. Diba? Mga ganun po ba? Nagbibigay puri po ba tayo sa Diyos kapag sa mga panahon na yun? Kapag may mga pagsubok, diba? Ano ba ang pagsubok na pinagdaraanan mo nitong manakarang araw at nagtagumpay ka? Ang dapat po natin gawin, magbigay puri sa Panginoon. Diba po? Sickness, meron ka bang sakit nitong manakarang araw? Kahit simple lang, hindi naman kailangan malubha, diba? Lahat yun pagkilos ng Panginoon. Victory over sin. Ano po ba ang victory na binigay sa iyo ng Panginoon? Na dati parang, pansin mo, dati, Brother Lance, parang ganito ugali ko eh. Parang magagalitin ako. Pero ngayon, unti-unti, nawawala na. Victory ng Panginoon. Diba? Marami po. Dapat nagbibigay puri tayo sa Diyos. Diba? Kasi miracle yun eh, na nababago tayo eh, diba? Ng Panginoon. Ano pa? Work, trabaho. Binigyan ka ba ng Panginoon ng trabaho? Diba? Dapat magbigay puri ka sa Panginoon. Nag-pray ka sa Panginoon ng work. Binigyan ka ng Panginoon ng work. O kaya naman, para magawa mo yung task mo, yung trabaho mo sa work. Diba? Or kaya naman, na-promote ka. Diba? O kaya naman, ministry growth. Diba? Talagang pinagpapala ng Panginoon ang ministry na pinagkaloob niya sa iyo sa Bible study. O kaya sa pastor, yung nakikita mo yung church lumalago, diba? At nag-grow spiritually. Diba? Dapat po tayo magbigay puri sa Panginoon bilang mga gagawa rin po. Diba? We should give praise to the Lord. At isa rin po sa pinakamahalaga, diba? Yung kaligtasan natin mula sa impyerno. Diba? Yun din yung isa sa dahilan kung bakit tayo magbigay puri sa Panginoon. Ligtas tayo ng Panginoon sa pinaka-problema natin, kasalanan. Kasi hindi tayo nagbibigay luwalhati sa Diyos. Isa pa pong dahilan kung bakit tayo dapat magbigay puri sa ating Diyos, sa point B, dahil siya ang ating lakas at kaligtasan. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit dapat ka magbigay puri sa Panginoon, siya ang lakas mo at kaligtasan mo. Siya ang strength mo sa panahon na naharap ka sa pagsubok, hindi sa galing at talino mo. Hindi dahil sa experience mo, hindi dahil sa mga resources na meron ka. Ang Diyos po yan. Bakit? Tingnan po natin. Verse 2. Verse 2, sabi po dito sa Tagalog dyan, diba? Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang pangalan niya. At makikita po natin dyan, no? Babasahin po natin sa mga susunod na verses. Sinasabi lang po dyan kung paano po sila iniligtas ng Panginoon mula sa kamay ng mga Ehipsyo. So, pag binasa po natin kasi hindi masyadong na yung time po natin, no? Summary na lang po. Pinapakita rin po kung papaano yung mga Ehipsyo nagplano ng masama laban sa mga Israelita pero hindi nangyari. Sabi sa verse 10, sabi sa English, "But you blew with your breath and the sea covered them. They sank like lead in the mighty waters." Tapos, "You overthrew your adversaries. By your great majesty, you unleashed your burning wrath. It consumed them like stubble." Sa verse 7, makikita natin po dyan. "Lord, your right hand is glorious in power. Your right hand shattered the enemy." Tinulungan sila ng Panginoon po. Sa Ehipsyo po yun. Mga Ehipto po yun. No? So, dapat po, isasadela ko ba tayo magbigay puri sa Panginoon? Siya ang ating lakas. Strength sa panahon na naharap po tayo sa trials. At makikita po natin sa verse 2. Tingnan po natin yung verse 2. No? Sabi po dyan, "Ang Panginoon ang aking awit
at kalakasan. Ang magandang translation dyan, hindi talaga yung ang Panginoon ay aking awit na parang gusto kong umawit sa Panginoon, kundi siya yung defense mo. Ang Panginoon din ang ating defense. Diba? Pag biro mo yung shield natin mula sa danger, ang Panginoon din pala. Diba? At kalakasan. Diba? At siya ay naging aking kaligtasan. Salvation sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Makikita mo sa buong Bible, wala namang ibang nagliligtas kundi ang Panginoon. Ginagamit lang ng Panginoon yung Bible character na yun para makita yung faith. Pero sining kikilos? Diba? Yung Diyos din, di ba? The Lord delivered them by their mighty hand. And the Lord saved me from my distresses. Lagi pa rin sinasabi ng mga godly character sa Panginoon. Diba? Sino ba wala tayong kaya, mga kapatid. Sa Panginoon lamang po yung kaligtasan. At makikita po natin dito no, na nakakatuwa yung relasyon ng Panginoon at ng mga Israelita sa Panginoon that time. Sabi po dyan, no, ang Panginoon ang aking awit at kalakasan at siya naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya ay aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Hindi po yan yung simple lang na di ba, para papakilala mo isang tao. Ito nga pala yung kaibigan ko, si Brother James Roas. Ito rin si Denmark. Ito rin si Brother Jus Patropis nga pala po. Hindi ganon. Kundi yun talagang pagkilala dyan, hindi lang yung normal, kundi talagang yung may joy, yung pinagmamalaki talaga, itong Diyos namin. Di ba? Talagang natutuwa sila sa Panginoon, namamangha sila sa Panginoon. Itong Diyos ko. Ito yung pupurihin kong Panginoon. Ito yung mamahalin ko. Ito yung paglilingkuran ko. Ito yung tataas ko. Di ba? Kasi dahil sa ginawa sa kanila ng Panginoon. So may appreciation. Meron pa rin po ba tayong ganitong puso, mga kapatid? May appreciation pa rin ba tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin sa mga pagpapala, kaligtasan, di ba? Minsan, no, kapag tumatagal tayo sa pananampalataya, aminin po natin, parang unti-unti, medyo parang nawawala konti po, no? Parang kung isipin natin yung kaligtasan natin noon, nandun talaga yung joy, pero parang habang tumatagal, may times na parang pag ganon-ganon roller coaster. Pero dapat po hindi ganon. Ingatan po natin ang ating puso. Dapat po talaga meron tayong joy sa Panginoon. Okay? Isa rin sa dahilan kung bakit po dapat tayo magbigay puri sa Panginoon sa point C. Dahil siya ay makapangyarihan. Powerful ang Panginoon. Diba? Makikita po natin na sinasabi nga po dito na kumilos ang Panginoon ng mga bagay na kamangha-mangha na tinalo ng Panginoon yung mga paraon at yung plano ng mga Ehipsyo laban sa mga Israelita ay iningatan sila ng Panginoon na talaga natalo sila ng Panginoon. At makikita po natin na yung dagat, sabi dito, the waters heaped up, sabi sa verse 8. Sa Tagalog, Brad, ano ba sabi doon sa Tagalog? Verse 8 ng Exodus 15. Exodus 15, verse 8. Verse 8, sabi dito, sabi dyan, sa hihip ng iyong ilong, ang tubig ay natipon, ang mga agos ay tumayong parang isang bunton. Diba? Makapangyarihan ng Panginoon. Sino ba makakagawa nun? Kundi ang Panginoon lang po, diba? At makikita po natin dito, kung alam natin na makapangyarihan ng Diyos at kasama po natin ng Diyos, hindi dapat tayong matakot sa anumang sirkumstansya na harapin natin sa ating buhay dahil ang Diyos natin, kapangyarihan. Kapangyarihan. In application po sa atin, no? Kaya po tayo iligtas ng Diyos sa anumang harapin natin na sirkumstansya sa buhay, kaya lumapit po tayo sa Kanya. Ano bang mabigat sa iyo ngayon? Mabigat ba sa iyo ngayon ang pagsubok na pinagdaraanan mo? Mabigat ba sa iyo ang problema mo sa pamilya? Mabigat ba ang problema mo ngayon sa trabaho? O sa kahit na ano man? Ang Diyos kaya kailigtas po dyan. No? Naalala ko si Kuya Israel, nagkwentuhan kami. Missionary siya sa akin. Nakita ko sa Maydin. Ang ganda. Sabi nung in-encourage niya ako, sabi niyong ano na yun, sa parang mga ano sila, mga podcast. Kapag lalapit daw tayo sa Panginoon, kung minsan inisip natin kasi, Panginoon, ang laki ng problema ko eh. Kundi kapag lalapit ka sa Panginoon, Panginoon, dakila ka, baka pangyarihan ka, ito yung problema ko. Dapat ganun daw po talaga tayo dapat bilang mga mananampalataya. Ang mga nagagawa ng ating Diyos sa ating buhay ay dapat magtulak sa atin na magbigay puri sa Kanya. Biro mo, may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin kaya pero tinulungan tayo ng Panginoon. Diba? Hindi ba nakakamangha yun? Hindi ka ba magbibigay puri sa Diyos? Asan yung joy natin? Diba? Kaligtasan pa lang, marami ng mga tao,
mga edad na lumalapit na ng 80, hindi pa rin ligtas. Pero tayo, ano edad natin ngayon? Ligtas na tayo. Kaya ikaw, iniligtas ka ng Panginoon sa murang edad, di ba? Blessing po yun. Di ba dapat magbigay puri ka sa Panginoon? Diba? Paalala rin po sa atin, ang pagbibigay puri sa Diyos ay isang paraan ng pananalangin. Kaya dapat habang umaawit tayo sa Panginoon, may intention talaga. Meron tayong pagkausap sa Panginoon. Hindi lang iawit tayo. Lagi po sinasabi na ating pastor, di ba, pag morning service, umawit tayo o wag lang basta awitin, tingnan natin yung lyrics, i-meditate natin, iawitin natin ito sa Panginoon. Kasi ako catch din myself minsan na parang umawit na lang ako, kabisado ako kasi. Pero wala sa heart, no? Sala sa heart. Kaya mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat po tayo. Another application, patuloy po tayo magkaroon ng joy, pagkamangha o sa Panginoon. Para mas lalong lumalim yung joy natin sa Kanya, mas paglingkuran natin siya. Diba? Alam nyo kung bakit din po tayo lumalalim sa sin, hindi na tayo lumalapit sa Panginoon, wala yung joy natin sa Panginoon. Nanlalamig tayo sa Panginoon, hindi na tayo nagbibigay puri sa Panginoon, hindi natin nakikita kung gaano kadakila ang Panginoon. Hindi na tayo lumalapit sa Panginoon, kasi habang lumalapit tayo, makikita natin yung glory ng Panginoon na magtutulak sa atin na magbigay puri sa Diyos at para umiwas sa kasalanan. Second point po natin, ano po ang second point po natin? Second point po natin, na pwede rin po natin matutunan dito patungkol sa Diyos. Ang Diyos po ay walang katulad. Walang katulad ang Diyos, kaya siya ay dakila. Wala pong katulad ang Panginoon dahil siya ay dakila. Makita po natin sa verse 11. Verse 11, sabi po dyan, sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasinda sa maluluwalhating gawa na gumagawa ng kababalaghan? So, ito po ay rhetorical question po, no? Merong bang gaya ng Panginoon, no? Wala po talaga, di ba? Wala talaga. Diba? Ang Panginoon ay nag-iisang Panginoon lang. Dakila po ang ating Diyos. Okay. So, wait lang po, nawala tayo notes ko. Yan. Sabi po dito, wala po tayong mahihintulad sa Panginoon. Sabi din po dyan, di ba? Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluluwalhating gawa, na gumagawa ng mga kababalagan, na kung saan talagang hindi normal yung mga nagagawa ng Panginoon, di ba? Talagang, parang kung tayo sa human mindset natin, impossible, pero sa Panginoon, possible dahil makapangyarihan ng Panginoon. Verse 12, inuunat mo ang iyong kanang kamay, nilamon sila ng lupa, iyong pinatnubayan sa iyong wagas na pag-ibig. So, makita po natin na ginay din ng Panginoon yung mga Israelita, di ba? At makikita po natin, paano natin nasabi na dakila ang Panginoon? Paano po natin nasabi na glorious at mighty ang Panginoon at dakila po siya? Sa point A po natin, ito po, no? Sa point A natin, ginagabayan niya ang mga mananampalataya, di ba? Ginagabayan niya yung mga believers. Yung mga Israelita, sinabi po dito, basahin po natin, no? Basahin po natin dito sa verse 12 yan. Inunat mo ang iyong kamay, nilamon sila ng lupa, iyong pinatnubayan sa iyong wagas na pag-ibig, ang iyong tinubos na bayan, sa iyong kalakasan ay inihatid mo sila sa banal mong tahanan. So, there is safety, there is guidance, dahil ang Panginoon na lagi pong nasa atin. No? Iniingatan po tayo ng Panginoon. Diba? Kung iniisip po natin, parang pinapabayaan na ako ng Panginoon, parang di na ako mahal ng Panginoon. Mali po yun. Yan po. Testimony po yan ng mga Israelita. Ilang years sila naghintay, tinulungan po sila ng Panginoon. Kaya kung inisip mo, parang mahal pa ba ako ng Panginoon? Talagang ginagabayan ba ako ng Panginoon? Testimony yan ng mga Israelita. Totoo po yan. Diba? Kaya po tayo minsan nagkakaroon ng bitterness sa Panginoon. Diba? Kasi hindi na natin napapaniwalaan yung truth patungkol sa Kanya, na siya ay mapagmahal na Diyos, na siya ay faithful na Panginoon. At yan, may mga testimony sa Bible, ginagamit po yan para mag-encourage sa atin na matuloy magtiwala sa Panginoon. At bakit po natin nasabi na ang Panginoon po ay dakila din po? No? Paano po natin nasabi na siya ay dakila? Makita po natin sa huling verse, sabi po dito sa verse 18, verse 18, sabi po diyan, the Lord will reign forever and ever. Sa Tagalog, ang Panginoon ay maghahari magpakailanman.
Okay? Makikita po natin dito na isa sa dahilan kung bakit dakila ang Panginoon. Diba? Yung kanyang paghahari, kanyang control dito sa lupa ay magpakailanman, walang hanggan. Walang tao ang may kakayahan na maghari magpakailanman, kundi ang Panginoon lang po, di ba? So ito rin po yung dapat maging dahilan po natin kung bakit po tayo magbigay puri sa Panginoon. Inaingatan niya po tayo, wala po siyang katulad, at yung paghahari niya magpakailanman. Diba? Magpakailanman, at kasama po natin siya. At makikita po natin dito na totoo nandun yung guidance ng Panginoon dahil sa verse 14, tinan po natin sa verse 14, basahin po natin. Okay? Na patuloy silang binibigyan ng proteksyon. Narinig ng mga bansa at nanginig sila. Mga sakit ang kumapit sa mga naninirahang taga-Pilistea. Kaya't ang mga pinuno ng Edom ay nagimbal sa matatapang sa Moab. Ang panginginig sa kanila ay sumakmal at naupos ang lahat ng taga-Kanaan. So makikita po natin na may guidance pa rin ng Panginoon. Iniingatan sila ng Panginoon. So dapat po, hindi rin po tayo matakot na kapag naharap tayo sa mabibigat na circumstansya ng ating buhay, natutulungan po tayo ng Panginoon. So in application po sa ating pag-aaral po, no? So sa talata po natin, ang Diyos mismo ang ating gabay at mag-iingat sa atin, kaya sa Kanya po tayo patuloy magtiwala. Kailangan niyo po ba ng guidance? Kailangan niyo po ba ng security sa life? Kailangan niyo po ba yon? Lumapit po tayo sa Panginoon. The Lord will surely give it to you. Dahil po dyan sa talata na yan, at testimony po yan ni Moises at ng mga Israelita sa Panginoon. At makita po natin yung kadakilaan ng Panginoon, kung paano po siya kadakila, na dapat magbigay puri po tayo sa Kanya. At last po na application po natin, kaya tayo safe sa anumang sirkumstansya na pagdadaanan po natin dahil kasama po natin ang Diyos. He will never leave us nor forsake us sa anumang sirkumstansya na ating pagdaanan sa buhay. So in conclusion po sa atin, sa pag-aaral po natin, no, paalala po sa atin ang salita ng Diyos. Kumusta na po ba tayo bilang mga mananampalataya? Nandun pa rin po ba sa ating puso yung magbigay puri sa Panginoon? Nandun pa rin po ba yung joy, yung awe natin sa Panginoon kapag sinasamba natin siya o unti-unti na nawawala? Kapag umaawit ba tayo ng papuri sa Panginoon, nandun din ba yung kagalakan pag sumasamba po tayo sa Panginoon? O kapag naharap tayo sa anumang circumstansya ng ating buhay, nakikita pa rin po ba natin na ang salvation natin at ang lakas natin at ang defense natin ay ang Panginoon o wala na po? This is a reminder for us sa buhay ng mga Israelita, sa buhay ni Moises, na talagang kayang tumulong ng Panginoon. Walang anumang bagay na mahirap sa Panginoon. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Sila sobrang bigat ng problema nila. Marami na mga karyote, mga army na gustong sumalakay sa mga Israelita. Pero the Lord delivered them. The Lord answered their prayer na tulungan sila ng Panginoon at nakalabas po sila sa sa Ehipto. So sa tema po natin, paalala po sa atin ng Panginoon sa gabi po nito, ito po, mananampalataya, magbigay puri sa Diyos dahil siya ay dakila at walang katulad. Magkaroon po tayo ng puso na may kagalakan na magbigay puri sa Panginoon dahil siya ay dakila at walang katulad. At kapag naharap tayo sa anumang sirkumstansya ng ating buhay, sa Panginoon tayo lumapit. Dahil po siya ang ating kaligtasan at kalakasan. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa paalala po ng iyong salita, na kung minsan, Lord, nawawala po sa amin yung kagalakan na magbigay puri po sa inyo. Nawawala po sa amin yung mga simple truths na kagaya po nito na ikaw po yung Diyos namin na nagliligtas at ikaw rin po ang aming defense, security sa panahon na naharap po kami sa pagsubok. Patawarin niyo po kami, Lord, kung minsan may puso po kami na walang ganang sumamba po sa inyo o magbigay puri sa inyo. Kaya po, baguhin niyo po kami. At tulungan niyo rin po kami dahil sa mga katotohanan na natutunan po natin na ikaw po ang Diyos na nagliligtas. Patuloy po kami magtiwala sa inyo at umasa sa inyo po ng lakas. Pangalan ni Jesus, amen. Maraming salamat po.